Siya ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na. Siyempre, sinuportahan, diba? Ng buong puso, ng buong pagmamahal, ng buong kaluluwa ni Senator Dante Marcoleta, itong leadership ni Alan Peter Cayetano. Sinuportahan niya mula ulo hanggang paa. Oo. Nandoon na yung pagmamahal niya eh. Kasi ini-expect, nag-e-expect, mga minamahal, itong si Senator Dante Marcoleta na ibigay sa kanya yung leadership ng Blue Ribbon Committee. Yung Blue Ribbon Committee, sa mga hindi po nakakaalam, yan po yung pinakamalaking liderato sa buong Senado. Ngayon, syempre, nung nakaraang taon, diba? If we are not mistaken, nagkaroon ng issue itong mga Diskaya, tapos pumutok yung issue na itong si Rodante Marcoleta ay humihingi ng pakyaw, diba? Na kyaw-kyaw, pera. Ngayon, para ilagay sa Witness Protection Program custody, ito nga pong mag-asawang Diskaya. Humingi siya ng pakimkim. Oo. Now, humingi siya ng pakimkim, ang usap-usapan, umabot daw po mga minamahal ng 1 bilyon yung pakimkim sa kanya. But currently, according sa mga balita na rin, na 100 plus million lang daw ang ibinigay sa kanya ng mga Diskaya. Kasi hindi niya naman daw talaga totally na protektahan ang mga Diskaya. Nung pumalit, itong si Ping Lacson, naudlot, mga minamahal. Ito nga po nga pangarap ni Senator Dante Marcoleta. Nagkaroon pa nga ng hidwaan eh. Gumawa pa nga sila ng resolution eh. Si Amy, di ba? Tapos itong si Marcoleta, gumawa pa nga ng resolution. Mga minamahal, anong resolution yung kanilang ginawa? Yung resolution lang. Hello, hello, hello? Okay ba yung ano natin? Yung audio natin? Mga minamahal, okay ba? Sige nga, paki-confirm nga mga minamahal kung okay yung audio natin. Medyo nagloko eh. Wait lang. I-confirm ko lang muna ha kung okay yung audio natin. Walang nagko-comment eh. Hello? Wait lang. Sorry mga minamahal. Okay na po? Okay ba? Parang medyo nawala tayo eh. Thank you sa pag-confirm. Anita, yes, okay. Alright, continue tayo. Thank you mga minamahal. Anyway, ito. Naudlot yung pangarap ni Senator Dante Marcoleta. Oo. Doon nga po sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi, di ba, pinatawag niya pa nga yung mga kontraktor. Hindi niya naman pinilipit. Tinanong lang noon ni Rodante Marcoleta, guilty or not guilty. Malamang aamin yung mga kontraktor dyan na hindi sila guilty. Diba? So, hindi niya na pinilipit. So, parang nagkaroon ba ng bias sa panahon ng pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta sa mga investigation? Now, nung tinanong na, eto na mga minamahal, nung tinanong na, itong si Alan Peter Cayetano, kung sino yung may headbutt nila, kukunin nila bilang panibagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, abay, wala, malabong ibigay kay Rodante Marcoleta ang pwesto. Kaya nga itong si Marcoleta, hindi natin maipinta kung ano yung kanyang reaction ngayon. Kung matutuwa ba itong si Marcoleta or hindi. Sapagkat yung kanyang pinakananais na posisyon, abay ano yung nangyari. Mga minamahal na udlot. Like parang gusto niya nalang murahin. Yang si Cayetano, hindot ka? Sinuportahan kita sa leadership mo, tapos hindi mo ibibigay yung committee na gusto ko? Parang ganun yung gustong sabihin ni Marcoleta. Anyway, wala pang comment si Marcoleta, pero alam na natin yung nakaramdaman ni Marcoleta ngayon. Siyempre, yung mga sumuporta dyan, kay, tawag dito, kay Cayetano, siyempre, change leadership na ngayon. So, mag-shift na yan.
'Di ba? Kunyari, dati si Bam Aquino nilagay sa Department of chairperson siya ng Committee on Education, baka ilipat na siya sa kung ano pa mang ahensya dahil hindi nga siya pumabor sa majority. So magkakaroon na ngayon ng shifting. Pero ito yung inaabangan natin, yung pinakamalaking komite sa Senado, which is yung Blue Ribbon Committee. Na ngayon, abay, anak ng lechugas, mukhang magagalit itong si Rodante Marcoleta at mukhang naaamoy ko na mag-aaway itong dalawa. It's funny, mga minamahal, na silang magkakampi ay mag-aaway-away. Ngayon, panoorin natin. Heads up, mga minamahal, mukhang yung kapatid pa din ang pipiliin ni Senate President Alan Peter Cayetano na mag-lead ng Senate Blue Ribbon Committee. Alright, sige, panoodin natin to mga minamahal. Grabe, no? Short lang to, ha? Pero makikita ninyo, siguro kung marinig to ni Marcoleta, disappointed malala. Okay. Considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. Oo. So, sabihin ko Narinig ninyo, we're considering Rodante Marcoleta, but we're considering someone else. So, wala. Doon pa lang, mga minamahal. So, we're considering Senator Rodante Marcoleta, but we're considering someone else. So, may choice. Wala na, mga minamahal, may choice na. So, meaning, wala na to. Marcoleta, X ka na. Ulitin nyo, ha? we're considering Senator Marcoleta, but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Oh. Diba? And then, dati, flood control lang. Now, we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, we're considering Senator Marcoleta. Nagigets ninyo? Nagigets ninyo? We're considering, ano yung nakalagay dito, mga minamahal sa balita. Putik na yan. Sige, dito tayo magbalita. Dito tayo. Sabi dyan, Marcoleta Pia Cayetano Aid to chair Blue Ribbon Committee. Actually, ang sakit nun, ha? Kasi umasa ka eh. Umasa ka. Oo, na sana ako yung ilalagay dyan kasi ako nakipaglaban sa'yo. Inilaban kita para maupo ka dyan sa pwesto mo. Pero ano yung ginawa mo? Instead na ibalik mo yung kabutihan ko, ang ginawa mo parang mas nasaktan pa ako sa desisyon na ginawa mo. Kino-consider mo yung kapatid mo instead na ako. Kumbaga magsasalpo ka na yan dyan si Marcoleta, magsasalpo ka na yan dyan si Cayetano. Now anyway, bakit ba? Bakit pinipili ni Cayetano ang kanyang kapatid? Mga minamahal. That's not there either. That's Cayetano's show too. Hindi, kasi, dito pwedeng sarsuela, another sarsuela. Pero the point here is, parang masasaktan. Kung sakali, mga minamahal, kung sakali, diba? Kung sakali na totoo itong sinasabi ni Alan Peter Cayetano, mas masasaktan ng sobra si Rodante Marcoleta kasi minmainstream niya na. Diba? Kasi alam nyo, may issue kasi si Marcoleta. Ano bang issue ni Marcoleta? Yung tungkol sa billions. 'Di ba? Sa mga diskaya na humingi si Rodante Marcoleta ng billions sa mga diskaya. Gets ninyo 'yon, mga minamahal? Na naging issue 'yun eh. Naging kasiraan 'yun ng Senado, yung billions na hiningi ni Rodante Marcoleta at medyo selective. 'Di ba? Pansinin ninyo, sobrang selective po talaga ni Senator Rodante Marcoleta when it comes to investigation. Like, sabi pa nga niya, dapat ilagay sa witness protection program ang mga diskaya. For what? Para saan pa ilagay ang mga diskaya sa witness protection program? In fact, mga minamahal, ang mga diskaya, wala silang sinole ni piso. Diba? Naninakaw nila sa kaban ng bayan. Diba? Pwede kang maging what do you call this? Pwede kang what do you call this, mga minamahal, pwede kang kunin sa protective custody ng WPP if meron kang ibinalik na nakaw. Diba? Kaso, wala eh. Ni isa walang ibinalik na nakaw, mga minamahal. Diba? Walang ibinalik ni piso. So, paano ilalagay sa witness protection program itong mga diskaya kung ni piso wala silang ibinabalik? Diba, mga minamahal, ibinabalik. Kaloka. Ngayon, syempre, diba, eto na, nagkakagulo na sila, mga minamahal. Nung nagkaroon ng shake-up na palitan
itong si Marcoleta, na wala yung control ni Marcoleta dito sa mga diskaya. 'Di ba? Lalo pat meron tayong napabalitaan na yung mga record ng mga diskaya is utos lang daw. Utos lang daw yon, mga minamahal, ni Marcoleta, na yung sabihin is yung taon ng 2022 pataas. Walang sinabi si Marcoleta na i-reveal mo din yung mga pangalan ng mga kasabwat nung taong 2022 hanggang 2016. Tandaan ninyo, top contractor ng flood control, 'di ba? Itong pamilya ng mga Diskaya, panahon pa yan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, ang gustong mangyari, mga minamahal, ni Alan Peter Cayetano, yung may courage daw. So meaning, si Marcoleta, wala siyang courage. Ganon ba yon? 'Di ba? Wala bang courage itong mga Diskaya? Pangalawa, sinasabi ni Alan Peter Cayetano, dapat daw yung walang kinikilingan. So, meaning, pinaparinggan niya si Marcoleta na mayroong kinikilingan? Meaning, pinaparinggan niya si Marcoleta na very selective? So, kaya may choice eh. 'Di ba? Kino-consider nila si Marcoleta, pero may choice. 'Di ba? May choice. May choice pa din sila. 'Di ba? Pwedeng si Marcoleta, pero we have a choice. Si Pia. Actually, yan na nga yung sinabi dito sa balita. Ito, oh. Yan. Marcoleta Pia-eyed, Chair Blue Ribbon Committee. Okay, Senate President Alan Peter Cayetano on Monday said that they are eyeing Senator Rodante Marcoleta or Senator Pia to lead the Senate Blue Ribbon Committee. Okay, nag-aagawan na sa pwesto. Senate President sister or best friend na si Rodante Marcoleta. So, sabi pa dito, so we're considering everyone. We're considering Senator Rodante Marcoleta, but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia, di ba? Cayetano said the Blue Ribbon Committee will no longer just investigate the flood control corruption issue, but also yung ginawa ng NBI. Tangina, yung NBI na naman nadamay during the shootout that took place inside the Senate premises. Eto na. Siyempre, ako may doubt ako. Ilalagay si Pia para kontrolin ni Alan Peter Cayetano na wag malaglag ang kanyang kapatid na si Alan Peter. Kasi pag si Pia yung naupo sa Senate Blue Ribbon Committee, siyempre, iimbestigahan yung shooting. Siyempre, isi-save ni Rodante, isi-save ni Alan Peter Cayetano yung sarili niya kasi alam niya in the first place na may kasalanan siya so that, di ba, he will appoint yung yung kapatid niya na si Pia Cayetano. Instead na si Marcoleta, bakit hindi na lang yung kapatid ko? Kasi yung kapatid ko, alam kong isi-save ako sa isyong to. At ipupukol yung issue sa NBI. NBI na naman, at the end of the day, yung gagawin nilang makasalanan dito. Parang ganon. Sabi pa dito, Cayetano explained why Marcoleta is not the automatic choice to retake the panel he once held. In-explain niya bakit hindi daw si Marcoleta, mga minamahal. Ito naman yung sabi dito sa balita, bakit hindi si Marcoleta? Yung sinasabi mong bakit hindi siya, we haven't decided na hindi siya. Kung ang tanong, why are we considering other? Because from the start nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdademand ng kahit anong komite. Mag-usap-usap kayo, so meron ding mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control together with other economic and other issues. Meanwhile, Cayetano credited God for him being able to hold the Senate presidency despite the pressure. Naina mo, dinamay mo pa yung Diyos Alan Peter Cayetano, tarantado ka talaga. Live another day, first only to God's grace. So 2 weeks na binubuo ito, and they were asking me, nag-expect na yung ibang pressure. Pero, I have to admit, grabe yung pressure. Admitted ka na grabe yung pressure kasi grabe yung kasalanan mo. Under your leadership, nangyari lahat ng ito. So sabi pa dito, and to all of you, lalo na sa mga mahal namin media, read between the lines. Tayo na, may ko pa yung may nagsabi na read between the lines. Kung hindi ka tarantado, Cayetano, right, read between the lines daw. Negative or positive, please, read between the lines. Pressure na kumakalas, alam na ng lahat.
Cayetano said, he understand the attempt but noted more we will get hurt upon trying. Kumbaga, ginajustify pa nila instead na aminin na lang na meron silang mali. Ang ginagawa ni Cayetano, mga minamahal, ginajustify pa nila. Diba? Ginajustify pa nila, mga minamahal. Ngayon, ang gusto nilang mangyari, ibaling sa NBI yung pagkakasala. Diba? O, ibaling sa NBI ang pagkakasala na parang kung magkaroon man, yung magkaroon ng hearing, hindi lang flood control yung iimbestigahan namin dito. Iimbestigahan din namin yung NBI sa shooting. Bakit napunta yung issue sa NBI? Anong kinalaman ng NBI? Nasa GSIS building sila. At yung unang nagpaputok ng warning shot is yung Sergeant at Arms. So bakit parang kina-covered up mo? 'Di ba? Si Atlas ka dyan sa issue at dinidiin mo ang NBI. Gusto mong matibag si Melvin Matibag? Yan ba yung gusto mo, Alan Peter Cayetano, para maibaling kay Matibag ang sisi at hindi sa iyo? Na ikaw yung leader dyan ng Senado dahil ikaw yung Senate President at ikaw mismo yung nagbigay ng assurance kay Bato na bibigyan mo siya ng protective custody kasi nandyan siya sa loob ng Senado. Gets ninyo, mga minamahal? Nagigets ninyo? Diba? Yun yung punto natin eh. Ikaw yung nagbigay ng protective custody order kay Bato de la Rosa. Binigyan mo ba ng protection? Or talagang pinatakas mo? Kasi ang tanong natin, sino yung nagbantay sa protective custody ni Bato de la Rosa? Bakit nawala siya doon? Diba? O ngayon, si Melvin Matibag, mga minamahal, sinagot ang patutsada ni Alan Peter Cayetano. Sinagot niya. Ang ina mo ha,